40 araw ng digmaan, 40 araw ng tigil putukan, libu-libong namatay, pinakamalaking pagkaantala sa pandagdigang supply ng enerhiya mula dekada 70. At ang susunod na tanong ay, ano nga ba ang tunay na nakuha ni na Trump at Israel mula sa digmaang ito? Nakakalungkot pero hindi gano'n karami. Oo, natanggal natin ang ilan, ibig kong sabihin ilan sa mga leader ng Islamikong Republika ng Iran. Pero mula sa aking pananaw, hindi pa yan sapat. Mayroon tayong mahigit 73 milyong tao na naghihintay ng kalayaan. At sa tingin ko, hindi sila dapat balewalain ng basta-basta. Nakuha ng Iran ang gusto nila, gaya ng sabi ng iyong panauhin, na makabili ng panahon. At na master na nila ito. Sana ay narating na natin ang panahon na nauunawaan ng mundo kung paano gumagana ang RS-3C at ang rehimeng ito. May kakayahan na silang baguhin ang estruktura ng RSJC. Alam na natin ngayon na may isang grupong terorista, ang Guardian of the Right, na kumikilos. Sila ay nilikha ni Qasem Soleimani. Anong gagawin natin dahil kumalat na ang cancer sa Europa? Naghihintay ba tayo na magdeklara sila ng bagong kalipato? Hinihintay ba natin na muling isaayos ang lahat ng binuo nila sa Iran, marahil pati sa ibang lugar? Kaya ngayon, may dalawa na silang base. Baka tatlo, baka apat pa. Hindi natin alam. Kaya gusto ko sanang ipaalala kay Ginoong Trump, Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika, na nasa timog din sila ng silangang mga hangganan. Tama. Kaya ito ay isang problema para sa buong mundo. May issue tayo, kailangang palayain ang mga Iranian at siguraduhin hindi Israel ang magdadala ng bigat ng digmaan. Sa kasamaang palad, mukhang mangyayari ito. Tama. Tama. Sa Iran, itinuturing na nila itong panalo. Mas malapit na ba tayo ngayon sa pagbagsak ng rehimen ng Iran kaysa bago ang digmaan? O ang balanse ng kapangyarihan sa rehiyon ay napunta ba sa pabor ng Iran o sa pabor ng Israel? Ganito, sasabihin ko ito. Ang mga nagawa ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu na ayokong maliitin ay halos milagro na. Marami siyang labang na panalunan pero hindi pa tayo nananalo sa digmaan. Ilang linggo na ang lumipas, malinaw sa mundong Arabo na kapag hinayaang kumilos ang Israel ng buong lakas, maraming pwedeng mangyari at pwede itong mangyari ng mabilis. Maganda noon kasi natutunan nilang igalang tayo bilang isang bayan at isang bansa. Ngayon, dahil may nawala sa atin, babalik sila sa dati. Ibig sabihin, mararamdaman ng Hezbollah, Hamas, at iba pa na may bagong pag-asa. Tingnan natin kung ano ang magagawa natin. Problema ito. Ngayon, maaring ipagmalaki ng rehimen sa Iran na sila ay nagtagumpay. Oo, maari nga, sa kasama ang palad. Ibig sabihin yan, kailangan tiisin ito ng mga taga-Iran, literal na sumuong sa bala at gumawa ng paraan tungkol dito. Dahil sa huli, hindi mo mapapalaya ang isang bansa mula sa ere lang. Alam na namin yon nung pumasok kami. Kaya ang mga Iranian mismo ang kailangang maglakad patungo sa kanilang kalayaan at sana ay mangyari yon sa lalong madaling panahon. Kung hindi bumagsak ang rehimen sa mga susunod na linggo, hindi ko na alam ang mangyayari dahil habang tumatagal, mas malaking pagsisikap ang kakailanganin para manalo. At nakakalungkot yon dahil mas marami pang tao ang kailangang mamatay. At ako, naniniwala ako na tulad ko, sawang-sawa na akong makita ang dugo ng mga Hudyo na nabubuhos dahil sa terorismo para lang may mga taong maging masaya sa sarili nila at hindi dahil sa tunay na dahilan. Ano ang pinakamalaking alalahanin ng Israel ngayon? Sa harap ng posibleng kasunduang ito, maaaring mabago ang relasyon sa US at Iran na makakatanggap ng kaluwagan sa mga parusa at pinatagal ang mga pag-uusap, negosasyon kasama ang US. Ano ang pamunahing kinatatakutan ng Israel? Una sa lahat, nakakahiya mang aminin pero nagbibigay tayo ng pera sa rehimen na pumapatay na mas maraming tao. Hindi ko maintindihan kung paano natin pag-uusapan ng humanitarian aid kung alam natin gagamitin ito para gumawa ng mga bala at armas na papatay sa mabubuting Iranian. Nakakagalit talaga yon para sa akin. Pangalawa, ang malaking panganib ay nawawala ng kaibigan ng Israel at wala tayong bagong kakampi. Hindi na natin kakampi ang Europa. Alis na ako dahil walang saysay manatili sa bansang gustong patayin ako at ayaw akong protektahan, gayon din ang milyon-milyong iba pang Hudyo sa Europa. Ano ang plano natin? Maghahanap ba tayo ng bagong kaibigan sa Timog Amerika? Sana. Kailangan nating palakasin ang mga base natin dahil unti-unti silang mababawasan. Nakakahiya. Mas malala pa ang naranasan ng Israel. Malalampasan natin ito at lalakas pa tayo. Ako, naniniwala ako doon. Naniniwala ako sa ating. Nag-aalala ko bilang isang ina, anong sasabihin natin sa mga anak natin na muli tayong nabigo? Nakakahiya talaga sa huli. Ibig kong sabihin, dakla tayo mga tao.
Kaya gusto ko sanang pakiusapan ng ating mahal na punong ministro na muling pag-isipan ito, balikan, at sana si Donald Trump ay talagang kumilos tukol dito. Nang hako siyang gagawin niya ito. Sige, maraming salamat Catherine Shockdam sa pagsama sa amin niyong gabi.